Hindi, si gwapo't magaling himself, Sir Martin Escolin. Palakpakan naman dyan. Good morning, everyone. Thank you for having me here in Larga na Balitang Pitmaster. So Sir Martin, our viewers know you as a legend in the sport, but can you tell us about where you studied, where you grew up, sir? Yes, dito kami lumaki. Laking Manila pala kayo, boss. Ako, pinanganak ako sa Capiz, no, sa Roa City. Then, lumipat kami yung buong family dito. Hindi pa ako nag-aaral noong that time. Baby pa. Then, hanggang sa nag-aaral. Actually, I was the pioneer in San Beda, Alabang. Alabang. Pagbukas nun. Ako, student kagad ako doon. So sa South ho kayo? Sa South Yes, of Metro Manila? we kayo were nakatira living nun? in Parañaque. Okay. Doon lahat nag-start yung hilig namin sa sabong. Sa Parañaque pa lang, boss? Yes, kasi wala sa family namin, walang sabongero. So, yung dad ko, hindi nagsasabong. Sa mother side, hindi rin yung mga uncle ko, ng mga kapatid ng mom ko, wala din nagsasabong. So, sino po nag-influence sa inyo, Sir Martin, to get into the sport? Yes, that time, nung we were staying in Parañaque, no, may driver kami na nagpadala ng manok yung kapatid niya sa kanya. From Capiz din yung manok. Then that time, meron kaming bagong sasakyan, siyempre shiny. Nung nilabas niya yung manok, pinalakad niya dun sa garage, nakita ngayon nung manok yung anino dun sa kotse, biglang... Sinapon. biglang nilabanan yung anino niya. Apo. So, doon ako nagulat. Kasi before, gagamba lang eh. Ngayon, Kasi medyo yung subdivision namin noon, Mga talahib na matalahi talahib. pa. So, gagamba pa lang yung pinaglalaban namin. That time, bata pa kami. So, So, napunta dun sa manok. Ngayon, nung bata ka siguro, sir, may fascination ka na sa combat. actually, mahilig talaga ako sa mga animals. So, Okay.